Annual confirmation of pensioners. So talagang may mga bagong guidelines po talaga tayo dito pagdating sa AKOP para this is actually to ensure na rin po na continuous po yung ating pagtanggap ng ating pension. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa ating mga viewers at laging nag-aabang ng upload ni Tita Eda. Kamusta po ang lahat? Ang topic po natin today, based sa title, dapat mo itong gawin para hindi maputol ang pension mo. Sino-sino ang kasama dito? Ito po ay tungkol sa SSS AKOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ano ba ito? Mahalaga o importante po ba ito? Para sa kasagutan at dagdag kaalaman, atin pong panoorin ang video clip ng SSS tungkol sa topic na ito. Annual confirmation of pensioners. So talagang may mga bagong guidelines po talaga tayo dito pagdating sa AKOP para this is actually to ensure na rin po na continuous po yung ating pagtanggap ng ating pension. So talagang kailangan din po natin pakinggan, and at the same time kung hindi naman po may mga pensioner po ang mga audience po natin ngayon, this is also one way na you can also share sa mga kapitbahay nyo, okay? Show concern and care din po para hindi mag-stop yung kanilang pension. So unahin po muna natin ang meaning. Ano po ba yung annual confirmation of pensioner or yung sikat na naririnig po natin is yung AKOP. So ano po ba yung AKOP? So yung AKOP po or yung annual confirmation of pensioner, it actually refers to the reporting of pensioner to SSS on a yearly basis to ensure continuous payment of their monthly pensions, subject to the continuing eligibility to the said benefit in accordance with RA number 11199 or the Social Security Act of 2018. So who are actually required dito sa pag-report sa AKOP po natin? So we have the retirement pensioners residing abroad, total disability pensioners, death or survivor pensioners, and also yung dependent children under the guardianship. Sa bagong guidelines po natin, pagdating sa AKOP po, kasama na po yung mga retiree pensioners po natin na who are actually residing here in the Philippines na ang edad po nila is 80 years old and above. So starting po yan itong month na to. So very timely po talaga yung ating topic ngayon sa webinar po natin, just to remind all our pensioners na kailangan po talaga natin mag-comply sa ating annual confirmation of pensioner, or else yun nga talagang magugulat na lang tayo, baka probably next month is hindi na natin matanggap yung pension po natin is because Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ni Tita Eda, make sure na mag-subscribe kayo para every time na may upload ako ng new video ay manonotify natin kayo. is because of hindi tayo nakapag-comply. Remember po kasama na po yung ating mga retiree pensioners na ang edad po nila is 80 years old and above. Ngayon, kung example may katanungan kanina, regarding po dun sa pensioner na who are actually less than 80, right? Less than 80 years old or 65 pa lang po siya, required din pa ba sila mag-akop? Kasi sabihin natin na nag-advance 18 months siya, are they required also to comply dito sa AKOP? So ang kasagutan po dyan, if you're here in the Philippines, residing here in the Philippines at ang edad mo is less than 80 years old or below 80 years old po, hindi po kayo required. Okay, hindi pa kayo required na mag-annual confirmation of pensioner. Ang tinutukoy lang po natin talaga dito is for those who are residing here in the Philippines, then 80 years old and above po sila, they are already required to comply with the annual confirmation of pensioner. Sa retiree pensioner po natin who are actually residing abroad, okay, so kailangan po mag-comply po sila regardless of their age, na 80 years old and above or less than or below 80 years old. So kailangan po nilang mag-comply po niyan. Okay, so yan yung retirement pensioners residing in the Philippines below 80 may be required to comply under certain circumstances, pero you will receive actually a notification from SSS regarding po dyan. Kung wala naman po tayong notification na natanggap, and then ang edad po natin is below 80 years old, no need for you to comply. Okay? Then kailan po ba kailangan natin mag-comply sa ating AKOP o mag-report sa SSS for the annual confirmation? So ito yung mga different type of pensioner po natin and the schedule po.
So sa retirement and the total disability pensioner, month of the birth of the pensioner. Sa death survivor na pensioner po, month of birth of the deceased member. Okay, deceased member po ang pagbabasihan natin pagdating sa death and survivor pensioner. And the last one, we have the dependent or yung minor incapacitated with guardian. So month of birth of the member or the deceased member. Okay, so early compliance, inaalaw naman din po natin. So, inaalaw po yan up to 2 months prior dun sa schedule po. So, pwede tayo mag-advance. Okay, mag-advance po sa compliance po natin sa ating annual confirmation. Pwede po yan. 2 months prior dun sa schedule po. Okay? Then dito sa naka-asterisk po yung ating retirement, dito po ay naka-indicate po siya na yung retirement pensioner living in the Philippines who are 80 years old and above as of March 2024, and also yung retirement pensioners po natin na living abroad. So kailangan po yung schedule ng compliance po nila on the month of birth of the pensioner po natin. So paano natin i-report yan through AKOP? How to report for annual confirmation? So we have this personal appearance or yung visual confirmation. So pwede po over the counter or sa mga pinakamalapit na SSS branches po natin or office. Then meron din po tayong video conferencing doon sa mga SSS prescribed platform. Later on po, sa later slides po natin, may mga selected SSS branches lang po tayo, and then yung mga corresponding na communication na kung saan po kayo mag-submit or kung ano po yung mga links na yon, dun po ibibigay po namin sa inyo. So may mga selected branches lang po tayo na who actually pwede silang gumamit ng Viber or yung sa MS Teams or yung under the video conferencing po natin. Now, ito naman po yung without personal appearance or visual confirmation, meron din po tayong way po niyan. Hindi lang po yung kailangan na you have to be present doon sa SSS para dito sa annual confirmation. Kapag hindi po natin kayang mag face-to-face po, pwede po tayo through mail. Okay? And also, pwede rin po through electronic mail or yung email natin. And the last one, through guardian po natin or yung duly authorized na representative. So, isa-isahin po natin yan, especially kung ano yung mga qualification or ano yung mga requirements na kailangan po nating isubmit para makapag-comply po tayo. Okay? So, we have yung AKOP po natin through personal appearance. So, ito yung mga documents needed on your left po. Okay, sa left ng screen po ninyo, nandyan yung mga documents needed. And then, we have the retirement, death pensioner, total disability, and even yung sa dependent child or guardian po. So, ito yung mga kailangan po. Ayan. Yan yung mga kailangan po natin. So, sa accomplish yung AKOP form po natin, the pensioner's reply. So, lahat po ng pensioner po yan, they need to fill out that form. Then, 1 primary or 2 secondary ID of the pensioner. So, retirement and the total disability po, ang kailangan mag-present po niyan. Then, dun naman po sa dependent, so 1 primary or 2 secondary ID or guardian. So if ever wala naman po siyang, pwedeng school ID kasi sa student naman po yan. So if ever wala pong ID, okay, walang ID dun sa estudyante, yung ID ng dependent po natin, so pwede pong ipakita yung birth certificate po niya. Okay? Then sa medical document naman po natin for disability benefits, so yun po ang kailangan na i-present po natin. Okay? Ito yung mga list of the primary and secondary documents po natin. So we have UMID card, Social Security card, Philippine Identification Card, then alien certificate, driver's license. So yan po, yan yung mga list ng ating primary and secondary IDs po natin. Where to submit? Saan po tayo pwedeng mag-submit nito po? So where to submit? Ito po siya. So para sa mga under ng member services section sa mga SSS branches po natin, this is applicable for our pensioner na nakatira po dito sa Pilipinas. Then, sa foreign representative office naman po natin, para sa mga pensioner naman po natin na nasa ibang bansa. And the medical evaluation center po natin for pensioner po natin dun sa total disability. So for the list of the SSS branches at saka yung official na email po nila, you may visit. Okay, itong link na to.
Yan, you may visit itong link na to po for you to get the list of the different SSS branches na official email and yung mga addresses po nila. Okay? Next, we have yung AKOP through representative. Kung hindi naman po kaya talaga ng ating pensioner na talagang siya yung pupunta sa branch ng SSS, so pwede po through representative. Ito naman po yung kailangan po natin mga documents. So sa retirement death pensioner po natin, so you just need to accomplish this form, yung AKOP form, then one primary IDs or two secondary ID po for our pensioner. Then also, guardian din po or kung sino yung representative po natin, one or two secondary ID po ng guardian. And kailangan po meron po nito chest level photo or snapshot po ng ating pensioner holding a current, okay? Remember current or up to date or yung dated pala, yan, sorry, dated na newspaper or background po niya, yung news scroller or ticker sa TV, okay, showing yung current news headline and the date. Okay, so yan yung kailangan po na ihawakan or i-submit ng ating pensioner through his or her representative. Now, para sa total disability pensioner po natin, yan din po, AKO form, then ID po ng ID po ng pensioner, ID ng pensioner, ID po ng guardian niya, then yung photo, okay, and syempre medical documents po under dun sa disability benefit po natin. And reminder lang din po, kailangan may original na pirma, okay, may original pirma po ng ating pensioner na naka-indicate po dito sa form po natin. Kung hindi po makapirma yung ating pensioner, kailangan po may nakalabit yung kanyang fingerprint ng pensioner with valid IDs po ng dalawang witness. Okay? So dapat meron po yan fingerprint tapos naka-indicate din po doon mag-attach din po ng valid IDs ng dalawang witness po. Then ang petsa po or the date ng dapat na nasa loob doon, okay, nasa loob is dapat within 3 days. Okay, within 3 days mula sa pag-submit ng AKOP ng ating representative. So once na nag-submit po tayo, dapat within 3 days po yan. Pag nag-submit po ng AKOP, hindi po siya mag-go beyond po niyan. Kasi kung mag-go beyond po, another naman po, mag-fill out again ng form. Okay? If ever naka-confine yung ating pensioner sa isang institution, mag-submit po ng certification from the institution kagaya ng retirement home, penitentiary, nursing facility, hospital, correctional institution, or even rehabilitation center. So, kailangan po ng certification po niyan kung naka-confine po yung ating pensioner sa isang institution. Then, ito po yung example ng photos po na kailangan po natin i-attach. Okay, so ito, make sure lang po na visible din po and dated. Okay, when we say dated po, kung ngayon kayo magsasubmit ng AKOP ninyo, dapat yung hawak ninyong newspaper is ngayon din po yung date niya. Okay, so yan din. And then also sa TV rin po, makikita rin po dapat yung date ng TV at saka at the same time kung ano po yung palabas na kailangan yun din po yung yun din nakikita, okay? Nakikita. So, yan po ang mga sample ng photos po natin. Okay, so saan po natin dapat na i-submit to? Where to submit? So, dito, para sa mga members po natin, sa mga pensioner po natin, ayan, dito lang sa Philippines, yan, member services section po natin. Then yung nasa ibang bansa naman po, okay, through representative, ito po sa mga foreign representative office po nila. So ito po yung list, okay, of the SSS branches. Makikita nyo po itong link na to once na you will log into our my.sss account or yung www.sss.gov.ph. May naka-indicate po dyan yung mga branches po. So i-click nyo lang po siya, then makikita nyo po lahat yung information, yung email address, and then yung email address ng branch po natin na nasa ibang bansa or even dito sa Philippines, and also yung kung saang building, yung branch na yon. Okay? So, para pupunta po yung ating representative. Now, kung through email naman po natin,
ito naman po dapat natin i-accomplish kapag through email po. So, ako through email, kapag retiree pensioner po, i-accomplish lang itong form, 2 valid IDs or 1 primary ID po natin. Then, yung chest level na photo or yung snapshot po na pinakita ko po sa inyo kanina yung sample. Then, kapag sa total disability, yung form, then IDs, then yung chest photo, then medical documents po. Then sa dependent child or children with guardian, so we have the form, ID po ng pensioner po natin, then ID po ng dependent, okay, or pensioner or guardian, then yung chest level photo po yan. Kasi through email po tayo magsasubmit. So make sure lang din po na meron din pong original na pirma, original po okay, original na pirma po ng ating pensioner na nandyan po nakalakip doon sa ating form. And then, kung wala po, hindi niya kayang mag-signature, okay, hindi po niya kayang magsulat, fingerprint po ng ating pensioner at 2 valid IDs po or valid IDs po ng dalawang witness. Okay? Then, the same din po yan, yung date po na nasa loob. Okay? Na nasa loob po dapat is 3 days mula sa pag-submit po ng ating ACOP through our through representative if ever. Okay? So, if ever nasa nursing facility rin po siya or institution facility, kailangan din po ng certification. Okay? Where to submit? Saan po natin dapat siya isa-submit? So, ito po, yung corporate email po. Ayan, corporate email sa mga SSS branches po natin. Then, ito po yung email address. Okay? Email address po ng ating corporate email ng SSS Foreign Representative Office or yung OFW Contact Services section po natin. So, ofw.relations@sss.gov.ph. Okay? So, ito yung mga list din po. Okay? Then next, we have through mail. Okay, so through mail po yan. So meron tayong email. Iba yung sa email, iba rin po yung through mail. So sa through mail naman po, kailangan yung address mismo ng building, right? So ito naman po yung kailangan po nating i-attach. Yan. So we have the under the retirement or yung death pensioner po natin. So yung form, then IDs po ng 1 primary ID or 2 valid ID, secondary ID ng ating pensioner. Then, yung chest level photo or snapshot po ng ating pensioner. Okay? Sa total disability naman po, we have yung pensioner's reply or yung form. Then, ID po niya. Then, yung chest level photo or snapshot po. Then, medical document. Okay? Or documents. Then, kapag sa dependent child, children with guardian, so yung form, ID po ng dependent, okay? ID po ng guardian, then chest photo po or chest level photo po or snapshot ng pensioner po. So, through mail po yan. Then, saan natin isasubmit? Dito po. So, sa SSS branch head office or yung service office po yan. Then, foreign or representative office din po. Ito yung address, 11th floor, SSS main office, Diliman, Quezon City, Philippines, 1100. Yan po yung address ng ating SSS Foreign Representative Office. Dito, sa mga SSS branches po natin, make sure lang din po, pwede nyo po siya makita dito sa list po natin. Okay, sa list of, you just need to browse nyo po sa ating website, yung www.sss.gov.ph. Tingnan nyo po yung sa ating branches doon, yung directory po, yun, makikita nyo rin po yung mga address ng mga buildings ng ating mga head office or even yung sa service office ng SSS. Pero kung sa mga foreign, ano po natin, okay, yung sa foreign representative office po natin, dito po yan. Sa 11th floor, SSS main office, Diliman, Quezon City, Philippines, 1100. Okay? Yun yung sa ating mail. Now, for our ACOP naman po, through video conferencing, kung nakikita nyo po, ang daming ways natin, di ba? Ang daming paraan para sabihin natin na ma-comply din po ng ating mga members yung under ng ACOP and at the same time to give them also different means of communication na rin po kay SSS. So para hindi po mag-stop.
Okay, para hindi mag-stop kasi it would be hassle on the part of our pensioner kapag nag-stop yung kanilang pension kasi inaasahan nila monthly na may matatanggap sila. And then hindi sila nakapag-comply, so tendency po talaga niyan is mag-stop po siya. So hassle on their part na talagang gagawin pa po nila ito. So to avoid that, yan, as much as possible, wag lang po natin yan i-keep sa sarili niya. If you know someone from your kapitbahay, your friends, or even the friends of your parents na nag-pension na po kay SSS, share this, okay? Share this, and at the same time, mabibigyan naman din po kayo ng copy of the presentation at the end of this session po natin. So, pwede nyo pong i-share sa kanila yung mga information na to. Okay? So, under naman po ng video conference po natin, you just need to file a request for an appointment for ACOP through video conferencing via email. So, isi-send nyo po yan dito sa corporate email ng ating SSS branches. I've been showing you yung kung saan nyo po mahahanap yung mga list of SSS branches po natin and their respective na email addresses, right? So, dun lang kayo sa ating website, then click nyo po yung directory po natin and then it will be given to you yung mga email addresses ng mga SSS branches po natin. Now, if nasa ibang bansa po tayo, ito po yan, Foreign Representative Office or yung OFW Contact Services section po natin. So, ofw.relations@sss.gov.ph. So, after po ninyo mag-request po niyan, so meron po kagad na mabibigyan kayo ng information. Okay, pagkatapos po niyan, ikokontakin po kayo niyan. Okay, so may interview po, ikakonduct po yan through the MS Teams or Microsoft Teams or Viber. Ayan. So, selected branches lang po ang may available na Viber po. So, pagkatapos ng interview po ninyo, yung scan copies po ng mga supporting documents at yung ibang mga karagdagan na mga information, ipapadala po yan sa pamamagitan po ng corporate email ng SSS na nagsagawa, okay? Nagsagawa nung interview. So, dun po ipapadala niyan. So, ito yung mga list ng mga branches po natin na meron pong ACOF via video conferencing or yung via Viber po natin. So, we have national NCR. So, under ng NCR, we have SSS Binondo, Cubao, Diliman, Makati Hilpuyat, Makati JP Rizal, and the New Panaderos. So, ito rin po yung mga respective na email addresses na kung saan po ninyo isasubmit yan. Okay, then yung mobile number din po and yung Viber name po na pwede nyong i-browse po or pwede nyong kaagad ma-identify na you're actually under dun sa requesting for the video conferencing po natin. So meron din po tayong sa OFW Contact Service Unit po natin. So ito yung email address nila, mobile number, and yung Viber name po. So for you to sabihin na mag-request ng ACOP via video conferencing po. So, pwede po kayo mag-email po kayo dito. So, kung sa Luzon naman po siya, so we have SSS Bacoor, Baliwag, Calamba, Malolos, and Pampanga. Then, sa Visayas naman po, we have the SSS Bacolod, Cebu, Iloilo Central, and Ormoc. And the last one, we have the Mindanao, Cagayan de Oro, Davao, General Santos, and Zamboanga. So, ito yung mga respective na email addresses po niyan. Then, yung mobile number po nila. Okay? And yung Viber name po. Okay? Tanging, nakalagay dito note po, paunawa. Note po, ibig sabihin, only calls and messages po regarding ACOP compliance ang i-entertain. Okay, i-entertain po na mga mobile numbers na naka-indicate po dito or sa mga email addresses. Other than the other topics po, kung may mga questions po kayo regarding sa mga claims ninyo, benefits ninyo, they will not entertain your query. Okay, they will not entertain your email po. So as much as possible po, ang pwede lang po mag-communicate dito sa mga emails na ito or sa mga cellphone number na to ay tungkol sa ACOP, Annual Confirmation Compliance po. Okay? So ito naman po yung mga procedure or proseso po
via Viber po natin. So sundin lang po natin ito. Pag nag-email po tayo sa request po natin, make sure ito po yung format na kailangan po natin sundin. Then mag-aantay po tayo ng email confirmation mula sa SSS po na nagtataglay actually ng schedule kung kailan po kayo or kailangan or kung kailan po yung AKOP na video conference at kung different documents that you really need to submit also. Then mag-antay po tayo ng video call mula sa SSS dun sa araw na yun and oras din po ng appointment natin. Sagutin din po yung mga tanong, okay? Mga tanong sa online interview. So may mga set of questions po yan that you really need to answer po. Then magpakuha rin po ng picture, photo. Ayan, sa nag-conduct po ng inyong video conference na hawak po ninyo yung inyong pensioner's ID card. Now, if ever nasa ibang bansa kayo, wala naman po kayong SSS ID card or something like that, pwede naman din po ninyong ipakita yung residency card ba or may driver's license po kayo. Pwede rin po yun. Kasi that is, sabihin natin, for identification purpose na talagang kayo po. Okay? Yung name po ninyo na nag-request for the video conferencing and also at the same time you're presenting yung ID na yan is kayo po talaga. Okay? Kayo po yung pensioner ni SSS. So, make sure i-ready nyo rin po yan. Then, mag-antay rin po tayo na again ng email notification tungkol sa, mula sa SSS tungkol dun sa approval ng inyong AKOP compliance. Okay? So, yan yung sa ating video conferencing via Viber po natin. Now, pagdating naman po dito sa AKOP naman po, through request of domiciliary, talagang totally hindi na po kaya ng ating member na to even visit the SSS branch or mag-mail or mag-email or something like that. So nagre-request na lang siya na from SSS staff or kung sino po yung malapit na branch ng malapit sa branches ng SSS is sila po yung mag-visit. Sila yung pupunta para talagang totally first hand makita nila na talagang the pensioner is still alive. Okay? So, domiciliary. So, first ang gagawin po natin dyan is we need to submit an email. Okay? Or submit by email. Submit by email. So, mag-request tayo through email or representative yung letter request signed by the pensioner o kung hindi naman kayang mag-sign, it's either yung relative po niya or guardian po niya, ilalagay po dun yung reason. Stating the reason for the visit request. So, example po dito ng reason is the physical condition of the pensioner. Hindi na po kaya talaga ng pensioner po natin or yung pensioner cannot speak or pensioner is not of sound mind. So parang hindi na sabihin natin na talagang makausap ng matino yung pensioner po natin. So yan po, pwede po yan isi-state natin yung reason yan para ma-approve yung ating domiciliary. Then next, we have to submit a soft copy or photocopy po ng ID, primary ID or secondary ID po ng pensioner po natin and yung sketch po ng place kung saan po nakatira yung pensioner po natin para pupuntahan po ng staff or kung sino po yung staff ng branches po natin yung bahay ng pensioner po natin. Okay? So, next, we have this. Ayan. Ito yung mga required na information na during the AKOP compliance. So, kailangan i-ready po natin ito. So, we have the SSS number ng ating member or ng deceased member po natin. Tapos, SSS number naman po ng surviving spouse and dependent children who are 18 years old and above. Then, home address, mailing address, email address, mobile number, or kung meron kayong PhilSci na number if available po siya. So, ito po yung kailangan na mga information, okay, during dun sa compliance po natin. Probably some of our staff would ask regarding itong mga information na to. Okay? So we also have this, yung through bank, sa mga bangko po, yung mga pensioner po natin na may mga accounts po dito sa bangko na to, they can actually do the annual confirmation po. So ang gagawin lang po nila, mga kliyente po nila, okay, mga kliyente po ng mga bangko na to is SSS pensioner po. So pwede rin po sila mag-annual confirmation po dito through their banks po. Ito lang po yung mga bangko ha. So we have the Cooperative Bank of Quezon Province, Dumaguete City Development Bank Inc., East West Rural Bank Inc., Innovative Bank,
Malarayat, tama ba? Malarayat Rural Bank, Money Mall, Philippine Business Bank, Rangay, Rural Bank ng Bacolod, Digos, Porac, and Bawang. Okay, so ang kailangan isasubmit po natin dyan, ito pong filled out na form ng annual confirmation. Then mag-present po tayo ng 1 primary ID or 2 secondary valid IDs po. So ito yung mga pensioner po natin na meron pong mga accounts po dito sa mga respective banks na to. Pwede rin po kayo pumunta dito sa mga bank na to para mag-comply po sa ating annual confirmation of pensioner. Okay? So meron lang po talaga kaming reminder, most especially dito sa bagong guidelines po ng ating annual confirmation. So the question there would be, what will happen if the pensioner fails to comply with ACOP? So non-compliance, okay, non-compliance will result to the automatic suspension. Okay, tingnan natin na automatic suspension of pension benefit 1 month immediately after the pensioner schedule. So schedule mo mag-comply for the month of March and then hindi ka nag-comply niyan. So immediately po sabihin natin automatic suspension po yan siya. Okay, automatic suspension. Now, if ever sabihin natin totally hindi ka nag-comply for 2 years, okay, hindi ka nag-comply for 2 years, nakalimutan mo or nasa ibang bansa ka or talagang wala na si pensioner, hindi lang ni-report ng mga kamag-anak niya. So, pag 2 years po 'yan na hindi nyo po hindi kayo nag-comply, ang mangyayari po sa pension nyo, ito po 'yan, automatic cancellation. Hindi siya suspension. Kasi when we say suspension, pwede mo pang makuha ulit, right? I mean, pwede pa may retro payments once na nakapag-comply ka na. Pero when we say automatic cancellation, totally talagang matanggal siya. Okay? Kasi 2 years ka hindi nag-comply. Okay? 2 years ka hindi ka nag-comply from the month of suspension. So, na-suspend na po siya. Okay? March. Yan yung last mo. Tapos, a month after that, yun yung na-suspend. So, April, okay, for 2 years, April of 2024 hanggang 2026, sabihin natin for 2 years hindi ka nag-comply, automatic cancellation yan. So when we say automatic cancellation, ang tendency po niyan, tapos bigla ka na lang nagpakita na kay SSS, uy, buhay pa ako SSS, bakit nyo kinancel yung aking ganito? Kasi 2 years ka hindi nagpakita, right? So, nung bumalik ka na nag-comply ka na ngayon, nag-submit ka na ng mga documents mo just to say kay SSS that I'm still alive, okay? So, ang tendency po dyan is you'll be asked, okay? Kasi canceled na siya eh. So, you'll be asked to submit again. Okay, mag-apply ka ulit ng retirement mo kasi na-cancel po siya because of non-compliance for 2 years. Okay, cancel siya. So mag-a-apply ka ulit niyan. Okay, mag-a-apply ka ulit ng inyong retirement benefit kasi na-cancel po siya. Okay, unlike dito sa automatic suspension po natin, kapag nag-comply na po tayo, ibig sabihin may retro na po yan. Aayusin na po yan siya at may bibigay sa inyo. Pero pag once na cancel na po yan, talagang totally po siya na mag-a-apply kayo ulit. Okay? So, yung payment ng suspended na pension shall resume within 1 month from the date of ACOP compliance po yan. Okay? So, yan, mag-resume siya kapag nag-comply na rin po tayo. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din.
As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.